Isang linggo nang nakalipas at nakabalik na rin sila sa mansyon sa wakas. Balik sa dati ang lahat kung saan balik na rin sa pagiging abala si Tristan sa kumpanya na kanyang pinamumunuan. Good morning, Sir Vasquez. Ang bati ng bawat empleyadong nasasalubong ni Tristan sa lobby. Lahat ay may matatamis na ngiti sa labi at ang mga mata ay tila ba kumikinang habang nakatingin sa kanya. Wala siyang ideya kung bakit ganitong salubong sa kanya ng mga tao sa opisina. Gayong meron pa silang problemang kinahaharap ngayon. Ako lang ba o talagang good mood lang sila? Tanong ni Tristan sa kanyang sekretarya nang makapasok sila sa elevator. Good mood lang po sila, sir. Nakangiting tugon nito bago pindutin ang numero sa gilid para sila'y dalhin na sa palapag kung saan naroroon ang opisina nito. Ilang segundo bago bumukas ang pinto ng elevator, isang putok ng konfeti ang bumulaga sa kanila. Congratulations on your wedding, Sir Vasquez! Sabay-sabay na bati ng mga empleyado niya habang may mga hawak pang bulaklak, lobo at kung ano-anong mga palumuti na kasama para sa sorpresa. Hindi niya ito inaasahan, pero hindi na ito bago sa kanya dahil tuwing may importanteng okasyon, ganito lagi ang salubong ng mga tao niya. Salamat! Ang tanging salitang kayang ilabas ni Tristan habang tinatanggal ang mga konfeti na nagkalat sa kanyang balikat. Mas pinili niyang maging kalmado dahil kapag nainis siya, maaari itong makaapekto sa kanyang trabaho at magtuloy-tuloy hanggang sa matapos ang araw na ito. Pakiligpit ang mga konfeti dito at siguraduhin walang maiiwan sa bawat sulok ng elevator. Mahirap na at baka magkaroon pa ng aberya. Natahimik ang mga empleyadong nasa harap niya, subalit hindi na rin ito bago sa kanila. Ang ganitong reaksyon ng CEO nila, hindi na dapat ipangamba sapagkat normal na lamang ito sa kanila. Lumabas na si Tristan mula sa elevator at pinasadahan ang tingin ng isang tarpaulin kung saan nakaimprinta ang larawan na kuha noong kasal nila ni Isabel at pagbati sa kanilang mag-asawa. Hindi na lamang niya ito pinansin at nagtuloy-tuloy pagpasok sa loob ng opisina. Ngunit ang mas kinagulat niya ay may sorpresa pa palang naghihintay sa kanya sa loob. Ang chairman ng kumpanya, prenteng nakaupo sa sopa habang nakangiti ng magtama ang kanilang mata. Magandang umaga sa aking mahal na apo. Nakangiting bati ng kanyang lolo Berhel at basang-basa na ni Tristan sa mukha nito ang pakay nito ngayon dito. Hindi ito pupunta sa kumpanya ng ganito kaaga para lang mangamusta. Batid niyang makikibalita lamang ito sa kanila ni Isabel kung anong nangyari sa isang linggo na pananatili sa isla. Ala, Isa! Anong ginagawa mo dyan? Halos lumuwa ang mata ni Ria nang makita si Isabel na naglalampaso ng sahig sa balkonahe ng mansyon. Agad niya itong nilapitan at inalalayan tumayo mula sa pagkakaluhod. Hindi mo na kailangan maglinis dito. Ano ka ba? Isa ka ng madam ngayon. Hindi ka nakasambahay. Anong sinasabi mo dyan? Hindi na ba ako pwedeng gumawa ng gawaing bahay? Ani ni Isabel. Saka piniga ang hawak niyang basahan sa timba na nasa gilid nila. Ang daming naipon na alikabok sa bawat sulok ng mga masetera dito sa balkonahe. Ayoko namang pabayaan na lang dahil nakita ko naman na isa pa baka pugaran ng mga langgam, mahirap na. Napasa po na lamang si Ria sa noon nito. Saka kinuha kay Isabel ang basahan na hawak nito. Huwag ka nang masyadong gumawa dito sa mansyon. Delikado dahil kapag may nakakita sa yung ibang tao, iisipin nila na inaalila ka lang dito. Kung ganun, anong gagawin ko dito? Mag-relax ka na lang. Tugon ni Ria, saka hinila si Isabel patungo sa isang upuan. Enjoyin mo ang view dito sa balcony. Magmuni-muni ka habang umiinom ng tsaa, yung katulad ng mga madam sa pelikula. Gayahin mo. Bahagyang natawa si Isabel. Hindi naman ako ganon. Mas gusto ko nga yung may ginagawa ako kaysa sa yung sinasabi mo. Ayokong tumunganga maghapon. Mag-shopping ka? Suhestyon pa ni Ria. Paano naman ako magsha-shopping? Wala naman akong pera. Ay, wala bang binigay sa'yo si Sir Tristan? Ano namang ibibigay niya? Tsaka bakit niya ako bibigyan ng pera? Siyempre, mag-asawa na kayo. Hindi mo ba alam na may kasabihan na ang pera ni Mister, pera na rin ni Mrs.? Natatawang wika ni Ria. Kung ano yung kanya, automatic na sa'yo na rin yun. Pinag-isa na kayo kaya share na kayo sa lahat ng bagay. Natahimik saglit si Isabel at otomatikong pumasok rin sa isip niyang napagkasunduan nila ni Tristan noong nakaraang linggo sa isla. Pero hindi yun tatalab sa kaso namin, ani ni Isabel, saka nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga.
Isang linggo nang lumipas matapos ng bakasyon nila sa isla, pero hindi niya batid kung mayroon bang nagbago o magbabago sa relasyon nila ni Tristan. Malinaw kay Isabel ang napagkasunduan nila ni Tristan na bibigyan nila ng kalayaan ng isa't isa, kahit na sila'y kasal na. Pero wala naman siyang naiisip na gustong gawin ngayon para sa kalayaang tinutukoy nito. Pumunta siya dito sa syudad para maghanap ng trabaho at kumita ng pera, pero bukod doon ay wala na. Pero maiba ako, kumusta si Sir Tristan bilang asawa? Ganon pa rin ba? Nagbalik si Isabel sa wisyo nang tanungin ulit siya ni Rhea. Strikto pa rin ba siya? Masungit? Suplado? Ganon pa rin naman. Parang wala namang bago. Biglang napaisip si Isabel. Pero aaminin ko mabait naman pala siya. Sadyang hindi lang naging magandang una naming pagkikita kaya siguro nakatatak na sa isip ko ang suplado niyang pag-uugali. Natawa si Rhea. Sabi ko naman kasi sa'yo, mabait talaga si Sir eh. Ayaw mo lang maniwala. Sigurado ako, may madidiscover ka pang magandang ugali ni Sir sa pagsasama niyo. Hindi na ako magugulat na isang araw magkapalagayan kayo ng loob. Bakit mo naman yan nasabi? Ganun yung napapanood ko sa mga drama. Kinasal sila ng hindi mahal ang isa't isa, pero kalauna nagkaibigan. Anito, malay mo may mangyari sa inyo ni Sir. Anong gagawin mo? Hindi nakapagsalita si Isabel dahil humarang din agad sa isip niyang napagkasunduan nila ni Tristan. 2 taon pa bago matapos ang lahat. Matagal pa yon para sa kanya. Kaya bago maipasa walang bisa ang kanilang kasal, sisiguraduhin niya may mga naipon na siyang pera para sa kinabukasan nila ng kanyang lolo at lola na nasa probinsya. Rhea, ano pang ginagawa mo dyan? Yung pinag-uutos ko, nagawa mo na ba? Kapwa sila napalingon kay Manang Rosa dahil sa biglaan nitong pagsingit sa kanila. Ay oo nga pala, pasensya na po, ito na, aalis na po ako. Natataranta itong kumilo sa kanilingon si Isabel. Sorry, mamaya na lang tayo magkwentuhan. Kailangan ko palang pumuntang palengke ngayon. Sasama ako. Tumayo mula sa pagkakaupo si Isabel, saka inalis ang apron na suot niya. Hayaan mong sumama ako sa'yo, Rhea. Kahit sa supermarket na lang. Hayaan niyong tumulong ako. Tumingin si Rhea kay Manang Rosa upang hintayin ang tugon nito. Manang Rosa, payagan niyo po sana ako. Lumapit si Isabel dito upang ito'y pakiusapan. Huwag po sanang mag-ibang trato niyo sa akin dito sa mansyon. Kasambahay pa rin naman po ako dito. At ang pagpapakasal namin ni Tristan, isipin niyo na lang po na isa ring trabaho yon. Ay nako, sige na sumama ka na kay Rhea. Wala nang nagawa ang mayordoma ng mansyon dahil sa kakaibang pangungumbinsi ni Isabel sa kanya. Basta umuwi kayo agad oras na mabili niyo na ang lahat ng nasa listahan. Huwag na kayong magtagal at gumala sa kung saan. Tila nagkaroon ng ningning ang mga mata ng dalawa at wala nang sinayang na oras para magtungo sa palengke at bilhin ang mga kasangkapan na nasa listahan. Anong sinabi mo? Wala man lang nangyari sa inyong mag-asawa? Hindi makapaniwalang wika ni Lolo Berhel nang marinig ang sinabi ng kanyang apo. Abay napakahina mo namang dumiskarte, baste. 1 linggo na ngang binigay ko sa inyo para masulit ang honeymoon nyo pero walang progress sa inyo. Napahawak sa sentido si Tristan at pinigilan ng sariling mainis dahil sa tila umuulit na naman ang pangungulit ng kanyang lolo. Hindi po minamadali ang ganyang bagay. Casual na saad ni Tristan, saka bumalik sa trabahong ginagawa niya. Hayaan niyo akong kumilos mag-isa at pakiusap, huwag na kayong makialam pa tungkol sa pribadong bagay na yan. Sa amin na lang yung mag-asawa. At hayaan niyo na rin kami magdesisyon. Ngumiti si Lolo Berhel sa narinig. Kung ganun, makakaasa ba ako na mabibigyan niyo ako ng apo sa tuhod sa taong to? Tumigil sa pagsusulat si Tristan at muling nilingon ng kanyang lolo. Hindi talaga ito titigil hanggat walang siguradong sagot na nakukuha mula sa kanya. Makakaasa kayo. Sa naging tugon halatang hindi pa rin kumbinsidong matanda. Kaya naman labag sa loob siyang nagdagdag ng mabigat na salita. Nangangako ako, tutupad ako sa usapan. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng opisina niya. Hindi na niya mabasa kung anong nasa isip ni Lolo Berhel dahil hindi naalis ang ngiti sa labi nito. Sa totoo lang, hindi naman ako nagmamadali. Umalis ito mula sa pagkakaupo sa sopa. Gusto ko lang may masiguro pero mukhang malayo ka pa sa pahinang yun.
Sa bagay, simula pa lang naman ito at tama ngang hindi ko dapat yun madaliin. Hindi nagsalita si Tristan at sinundan na lamang ng tingin ng lolo niya na palabas ng opisina. Pakiramdam niya may iba pa itong binabalak sa kanila ni Isabel. Ah, siya nga pala. Ang akala ni Tristan ay matatahimik na siya, mukhang hindi pa pala. Hindi ba't wala ka pa namang karanasan sa mga babae? Ang noon ni Tristan ay otomatikong nalukot nang marinig ang sinabi ng kanyang lolo. Ano na naman ho ba to? Wala naman, naisip ko lang na baka kaya hindi ka pa makapuntos ay dahil hindi mo alam kung paano painitin ang laban. Nito saka itinaas ang hinlalaki at itinuro sa sarili. Papunta ka pa lang, nakabalik na ako. Kaya kung may nais kang malaman, huwag mahihiyang lumapit kay chairman. Alam niyang lahat, kaya wala kang pagsisisihan. Hindi na hinintay makapagsalita ni Lolo Berhel ang apo at tatawa-tawa itong lumabas ng opisina na tila ba nagtagumpay na naman sa pang-iinis kay Tristan. Mariing napapikit si Tristan at napahawak sa tungki ng ilong niya. Tamang nadadagdagan ng edad ng tao sa bawat taon na lumilipas. Ngunit ang mentalidad ng kanyang lolo, wari niya hindi na umaayon sa edad nito. Wala sanang problema kung sila lang ang nakarinig, subalit maski ang mga empleyado niyang nasa harap ng opisina niya ay nadinig ang sinabi ng kanilang chairman. Baka sa mga mukha nitong pagpipigil ng tawa at wala namang nagawa si Tristan kundi sindakin na lamang ito sa tingin bago ito magsitigil. Halos mangalay na ang mga kamay ni Isabel at Ria, bitbit ang samot-saring plastic bag na naglalaman ng kanilang mga pinamili. Nasa kalahati na ng listahan ng burado, subalit hindi nila kaya pang magdagdag ng panibagong hahawakang plastic bag dahil marami na sila nito ngayong bitbit. Ilagay na kaya natin muna ito sa kotse. Mababali ng mga kamay ko at ang sakit na rin ng binti ko. Suhestyon ni Ria, saka binabasaglit ang mga dala niya. Hindi ko akalaing mabigat palang dadalhin natin. Dapat nagsama pa tayo ng isa. Kaunti na lang naman na yung natitirang kailangan nating bilhin. Diretso na tayo. Ani ni Isabel habang sinusuri ang listahang hawak niya. Nilingon niya si Ria na halos sumalampak na sa lapag dahil sa bigat nga naman ang mga dala nito. Ganito na lang, dalhin mo na yung ibang pinamili natin sa kotse tapos tawagin mo si Kuya Driver para tulungan tayo sa pagdala ng mga to. Ako naman bibilhin ko na yung ibang mga natitira sa listahan para tapos na rin tayo. Ha? Sigurado ka? Tumayo si Ria. Nakakahiya, ayoko. Akong inutusan dito pero ikaw ang gagawa. Ako nang mamimili ng mga natira sa listahan, ikaw na lang ang bumalik sa kotse. Pero paano yung paa at kamay mo? Namumula na ang palad mo. May halong pag-aalalang tanong ni Isabel. Ayos lang to, ano ka ba? Sanay ako, sadyang napakabigat lang talaga ng mga dala ko tapos magkakahiwalay pa yung mga tindahan na pinagbibilhan natin, kaya ang hassle. Kinuha ni Ria ang listahan kay Isabel. Ako nang bahala dito, Isa. Tawagin mo na lang si Kuya Driver tapos hintayin ko kayo dito bumalik bago ako magpatuloy sa pamamalengke. Makikipagtalo pa sana si Isabel pero tinulak-tulak na siya ni Ria paalis. Kaya wala na itong nagawa kundi ang puntahan ng kanilang driver sa parking lot para humingi ng tulong dito. Sige ma'am, ako na ang bahala magdala ng mga pinamili nyo rito. Doon na po kayo sa kotse. Sambit ng driver sa kanya. Kuya, sasama po ako. Marami po yung plastic bag. Ma'am, kaya ko na ho yun. Ako na pong bahala magbitbit dito pabalik. Nito sa kanapakamot sa ulo. Sobra pong init ngayon at pawis na pawis kayo. Baka kasi kagalitan kami ng sir nito kapag nalamang isinama namin kayo. Napakurap si Isabel. Hindi niya alam kung anong sasabihin dahil naninibago siya sa paraan ng pakikitungo ng mga tao sa kanya sa mansyon. Pakiramdam niya isa na rin siya sa pinaglilingkuran kahit na hindi naman niya kailangan. Hindi siya komportable sa ganoong pagtrato. Dahil na rin sa pakiusap ng driver na natili na lamang si Isabel sa loob ng kotse. Naupo siya sa passenger seat at habang hinihintay itong bumalik, naagaw ang atensyon niya ng isang lalaking dumaan malapit sa gawi niya. Nang magkalaglagan ng mga dala nitong papel at aklat sa gitna ng parking lot. Hindi naman niya ito pwedeng hindi pansinin kaya agad siyang bumaba ng kotse para ito'y tulungan. Mabuti na lang at hindi masyadong mahangin sa pwesto nila kaya hindi sila nahirapan pulutin isa-isang mga nabitawan nito. Salamat sa tulong niyo, miss. Nakangiting pasasalamat nito matapos mapulot ang lahat ng mga gamit na nabitawan kanina. Maputi, matangkad, bilugan ng mga mata at mayroon itong dimples sa magkabilang pisngi.
Maliwanag ang mga ngiti at ang aura nito hindi mabigat kumpara sa ibang mga estranghero na kanyang nakikilala. Teacher po kayo? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Isabel. Kasi familiar yung mga aklat na hawak nyo. Ganyan din kasi yung aklat na meron ako nung elementary ako. Lalong lumawak ang ngiti nito sa labi. Napakatalas naman ang memorya mo. Naalala mo pang itsura ng pabalat ng aklat mo dati? Tumango si Isabel. Ganoon na nga po. Yun lang din kasi ang aklat na meron ako nung bata ko. Pero sa kasamaang palad nawala na sa akin. Tinangay ng baha dahil sa bagyong tumama sa amin noon. Oh, I'm sorry to hear that. Inabot nito sa kanyang isang aklat na tinutukoy ni Isabel. Ito, sa'yo na lang. Nanlaki ang mata ni Isabel. Hala, seryoso po kayo? Talagang ibibigay niyo sa akin? Tumango ito sa kainilahad mismo sa kamay niya ang aklat na ibibigay nito. Sa halip na bigay, isipin mo na lang na isang regalo. Nagsalubong ang kilay ni Isabel, ngunit bago na siya muling makapagtanong, may mga batang biglang nagsulputan sa gilid nila at sabik na lumapit sa lalaking kausap ni Isabel. Teacher Adam, magsisimula na po ba tayo? Check na po natin yung assignment kahapon. Sabik na wika ng mga ito habang pinagkakaguluhan ng lalaking nagngangalang Adam. Gulat ang gumuhit sa mukha ni Isabel na unti-unting napalitan ng tuwa at pagkamangha. Isang ang guro ang nakausap niya at ang mga batang kalye na nasa harap niya ay mga estudyante nito. Kitang-kita niya kung gaano kasaya ang mga bata. Habang hinihila-hila ang guro patungo sa isang pwesto na tila ba nagsisilbing silid-aralan nila. Nakakatuwa sila. Napahigpit ang hawak ni Isabel sa aklat na ibinigay sa kanya at sa mga sandaling ito, nagkaroon na rin siya sa wakas ng rason para hindi masayang ang kalayaang napagkasunduan nila ni Tristan. Gusto mong mag-aral ulit? Gulat ang gumuhit sa mukha ni Rhea matapos marinig ang sinabi ni Isabel. Bakit? Ang ibig kong sabihin, anong naisip mo at gusto mong bumalik ngayon sa pag-aaral? Wala naman, bigla ko lang naisip kanina nung may nakita kong teacher at mga batang mukhang sabik na sabik mag-aral. Napatungo si Isabel. Nahihiya ako para sa sarili ko. Ayoko namang tumanda ako ng hirap sa pagbabasa at pagsusulat. Kaya ayun, napanguso si Rhea at hindi maiwasang makaramdam ng lungkot sa reaksyong nakikita kay Isabel. Alam mo, masaya akong marinig na gusto mong bumalik sa pag-aaral. Pero kakayanin mo ba? Tanong ni Rhea. Sa pagkakatanda ko, hanggang elementarya ka lang, 'di ba? Kung papasok ko ulit sa eskwelahan, handa ka ba na mga bata ang makakasalamuha mo? Sa totoo lang, hindi. Nakakahiya sa ibang taong makakakita sa akin. Kinuha ni Isabel ang aklat na ibinigay sa kanya kanina ng gurong nakilala niya. Isa pa, wala namang kasiguraduhan kung makakabalik ako sa eskwelahan. Kaya naman naisip ko rin na ako na lang ang mag-aaral mag-isa at hiingin ko na lang ang tulong niyo kapag may libreng oras kayo. Hala, wag ako. Wala akong maitutulong sa'yo. Isa, high school lang ang inabot ko. Kaya hindi ako ang taong makakatulong sa'yo. Napangiwi si Rhea nang may napagtanto. Isa pa, wala rin naman akong naaalala sa mga pinag-aralan namin noon. Puro absent ako dati. Ganon? Di kanino ako magpapaturo? Di kay Sir Tristan. Tugon ni Rhea na sinundan ng sunod-sunod na pagtaas-baba ng kilay. Pwede kanyang turuan kung saan ka nahihirapan. Malay mo, turuan ka rin niya kung paano magmahal. Ngumiti si Isabel. Hindi naman inaaral ang pagmamahal, Rhea. Kusa yung nararamdaman. Ay, ang corny. Binasag yung joke ko. Muling humaba ang nguso ni Rhea sa kakinuhang aklat na hawak niya. Pero seryoso, kung gusto mo talagang bumalik sa pag-aaral, gawin mo. Sabihin mo muna kay Sir Tristan at susuportahan ka naman niya sigurado. Huwag mo munang masyadong isipin yung mga negative. Mag-focus ka na lang muna sa goal mo na bumalik ulit sa school. Ihanda mo na lang din ang sarili mo dahil hindi mawawala ang mga taong mapangmata. Pero paano kung hindi siya pumayag? Di dun tayo sa plan B, mag-self-study ka. Tsaka isa pa, uso naman ng internet ngayon. Lahat ng gusto mong pag-aralan, pwede mong isearch sa internet. May mga videos ka rin na mapapanood doon para mapadali ang pag-aaral mo. Paliwanag ni Rhea. Hintayin muna natin ang sagot ni Sir Tristan tungkol dyan.
Tsaka tayo mag-isip ng mga plano para mapaghandaan ng pag-aaral mo. Tumango si Isabel, saka binalikan tingin sa aklat na hawak niya. Ngayon na lamang ulit pumasok sa isip niyang pag-aaral. Dahil noong nahinto siya, inalis na rin niya sa isip niya ang kagustuhang makapagtapos ng pag-aaral dahil sa estado nila sa buhay. 10 taon noong natuto siyang tumayo sa sariling mga paa. Sa halip na papel at ballpen ang hawak, pag-aani ng mga gulay ang kanyang inaatupag. Madaling araw ang gising para tulungan ng lolo at lola niya sa paghahanda ng mga ibebenta sa palengke. Tumutulong din siya sa bukirin para sa pagtatanim at pag-aani ng mga gulay. Pero kailanman ay hindi niya kinahiya ang ginagawa niyang yon. Sadyang nangihinayang lang siya ngayon dahil hindi na siya nakabalik pa sa pag-aaral. Kinagabihan inabangan niya ang pag-uwi ni Tristan sa sala habang binubuklat ang aklat na hawak niya. Sinusubukan niyang basahin ang ilang mga salita na kanya rin namang nagagawa. Mabagal subalit na pagtagumpayan niyang tapusin ang isang pangungusap. Anong ginagawa mo? Napalingon si Isabel sa likuran nang marinig ang boses ni Tristan. Agad siyang tumayo at binaba ang aklat sa sopa. Kanina pa kayo? Kadarating ko lang. Anito sa katinapunan ng tingin yung hawak ni Isabel kanina. Nagbabasa ka? Hindi. Sinusubukan ko lang kung kaya ko. Hindi alam ni Isabel kung bakit siya nakakaramdam ng hiya, kaya agad niyang niliko ang topic. Gusto niyo na bang kumain ng hapunan? Ipaghahanda ko na kayo. Hindi, busog pa ako. Tugon ni Tristan, saka inalis ang blazer na suot niya. Pakisabi na lang kay Manang Rosa na ipagtimpla ko ng black coffee. Dalhin na lang niya kamo sa taas. Hindi pa man nakakapagsalita si Isabel pero tinalikuran na siya ni Tristan at nagmarcha paalis sa salas. Walang nagawa si Isabel kundi ang magtungo sa kusina at sabihin kay Manang Rosa ang pinapasuyo ni Tristan. Wala po talagang asukal? Takang tanong ni Isabel nang makitang purong kape lang ang inilagay nito sa tasa. Ang pait niyan, hindi po ba? Mas gusto niyang ganong lasa. Tugon ni Manang Rosa, saka inilagay ito sa coffee tray at iniabot kay Isabel. Gusto mo bang ikaw nang magdala sa kanya sa opisina niya? Pwede po ba? Ngumiti ito. Ikaw ang asawa, kaya mas maiging ikaw ang magdala nito sa kanya. Saglit na natahimik si Isabel bago tanggapin ang coffee tray na iniabot sa kanya. Sige po, ako na pong magdadala sa kanya. Ani ni Isabel, saka tumalikod at maingat na naglakad patungo sa taas kung saan ang opisina ni Tristan. Mainit ang dala niya kaya naman kailangan niya magdoble ingat habang humahakbang sa hagdan. Nang makarating sa harap ng pinto, maingat din kumatok si Isabel at hinintay ang pahintulot ni Tristan bago siya pumasok sa loob ng silid nito. Pasok, bukas yan, rinig ni Isabel kung kaya naman pinihit na niya ang doorknob at maingat ang mga galaw nang makapasok siya sa opisina. Naabutan ni Isabel sa mesa si Tristan at abalang mga mata sa laptop na nasa harap. Halos kakauwi niyo palang galing opisina pero trabaho ulit ang inupuan niyo. Hindi mapigilan ng magkomento ni Isabel na agad din yung pinagsisihan nang maalala ang kasunduan na hindi sila makikialam sa isa't isa kapag sila lang dalawang magkasama. Pasensya na, huwag niyo na lang pansinin ang sinabi ko. Hindi kumibo si Tristan at tinapunan lang ng tingin si Isabel. Kaya tahimik na lamang itong nagtungo sa mesa para ilapag ang kape na ipinatimpla. Subalit sa kasamaang palad, biglang natisod si Isabel dahilan para mawalan siya ng balanse at maitapon ang mainit na kape sa mesa ni Tristan na puno ng mga importanteng papeles na may kinalaman sa opisina. Pabagsak na naupo si Tristan sa kanyang swivel chair matapos tanggalin ang necktie na suot niya mula pa kaninang umaga. Pakiramdam niya'y lumuwag ang kanyang paghinga, subalit ang bigat sa ulo niya'y nanatiling sagabal sa pag-iisip ng solusyon sa kinahaharap niyang problema sa kumpanya. Ang dating nangungunang People's App ay unti-unting nasasapawan ng isang bagong launch na app na halos wala ring pinagkaiba sa kanila. Ngunit mas tinangkilik na agad ito ng masa. Nagkaroon sila ng pagpupulong kanina at base sa mga narinig niyang komento ng mga empleyado niya, maraming pagkakatulad ang People's App doon sa nasabing communication app na bagong labas lang. May mga nabuong tsorya na baka ginaya lang ang kanila, subalit hindi sila maaaring magbintang ng walang sapat na ebidensya. Sa dami ng mga nauusong communication app ngayon, karamihan sa mga ito ay halos magkakatulad lang at mahirap mag-akusa ng plagiarism kung ang pinagbasihan lang ay ang ilang mga pagkakatulad ng dalawang nasabing apps.
Binuksan niyang laptop upang imbestagahan ang kalaban nila at karamihan sa mga reviews na kanyang nababasa ay halos puro positibo. Iilan lang ang mga komento na negatibo at hindi niya alam ang dapat niyang maramdaman nang makitang may isang user na ikinukumpara ang app nila sa app na ginagamit nito. At Energmers, 5 star. Mas okay to kaysa sa People's app na bulok at puro loading lang ang alam. Hindi ko bet ang bagong update nila kaya binura ko na. Mabuti na lang at lumitaw ang How Are You app. Mabilis at hindi hassle gamitin. Saglit na natigil si Tristan sa pagbabasa nang marinig na may kumatok sa pinto. Pasok, bukas yan. Ani ni Tristan bago ibalik muli ang atensyon sa harap ng laptop. Dala na rin ng kuryosidad. I-download niya ang How Are You app para personal na malaman kung ano ang lamang ng app na ito sa kanila. Halos kakauwi niyo pa lang galing opisina pero trabaho ulit ang inupuan niyo. Napaangat ang tingin ni Tristan nang marinig ang pamilyar na boses. Si Isabel na dala ang kape na ipinatimpla niya kay Manang Rosa. Pasensya na, huwag niyo na lang pansinin ang sinabi ko. Hindi kumibo si Tristan at hinintay na lamang ilapag ang kape sa ibabaw ng mesa niya. Hanggang sa ilang saglit lang ay nakita na lamang niya na nawalan ng balanse si Isabel. Mabilis na nakaalis si Tristan sa pwesto niya. Pero sa kasamaang palad ang mga importanteng papeles na nasa mesa ay ang siyang nasabuyan ng natapon na kape. Pasensya na, Tristan, hindi ko sinasadya. Teka lang, hayaan mong ayusin ko. Natatarantang kumilos si Isabel para kuhanin ang mga papel na pwedeng madamay sa natapon na kape sa mesa. Ngunit hindi niya sinasadyang matabig ang laptop na muntik ng malaglag. Pero mabuti na lang ay naharang ni Tristan ng kamay niya. Sorry. Lumabas ka na muna. Tumawag ka ng kahit na sinong katulong para linisin to. May otoridad na utos ni Tristan sa kinuha ang mga papel na hawak niya. Sige na, pakibilisan. Ako na lang ang maglilinis nito. Hindi na kailangan, Isabel. Tinalikuran ni Tristan si Isabel saka pinulot sa lapag ang ilang gamit na nalaglag mula sa mesa. Baka makasira ka pa ng gamit. Tumawag ka na lang ng ibang lilinis dito. Natahimik si Isabel at bagsak ang balikat na lumabas. Nasalubong niya si Ria sa hagdan na saktong paakyat sa ikalawang palapag. Kaya dito na lang niya sinabi ang nangyaring kapalpakan sa loob ng opisina ni Tristan. Agad naman itong nagtungo sa silid habang siya ay pigil ang mga luhang bumaba ng hagdan at dumiretso sa kusina para remedyohan ang napaso niyang kamay. Mula sa isang silid, tahimik na pinakikinggan ni Lolo Berhel ang isang musika na nagmumula sa isang radyo. Nakapikit ang kanyang mga mata at nagbabalik tanaw sa panahon na buhay pa ang kanyang asawa. 2 dekada na itong namayapa, subalit ang kanyang pag-ibig dito ay kailanman ay hindi mawawala. Marami siyang tanong sa isipan kung bakit ito maagang lumisan gayong nangako sila sa isa't isa na sabay nilang iiwanan ang mundong ito. Mahal ko, kailan mo ba ako susunduin dito? Itong paulit-ulit na tanong ng matanda, subalit wala siyang nakukuhang kasagutan kung kailan, saan at paano siya susunduin ng namayapang asawa. Gustong-gusto na niya itong makita at makasama sa kabilang buhay. Matagal na siyang nananabik sa yakap ng asawa niya at hindi na siya makapaghintay na muling mandinig ang boses nito. Napamulat ng mata si Lolo Berhel nang huminto ang paboritong musika nilang mag-asawa. Tumayo siya mula sa inuupuang tumba-tumba para tanggalin ang cassette tape na nasa loob ng radyo. Sir Berhel, oras na po para inumin ang gamot niyo. Paalala ng nurse, dala ang isang tray na may isang baso ng tubig at mga medisina na kailangan niyang inumin sa itinatakdang oras. Napakadami ko namang iinumin ngayon, ani ni Lolo Berhel nang makitang mga gamot sa tray. Ako ba'y papatayin mo na? Bahagyang natawang nurse na nag-aalaga sa kanya. Sir Berhel, 4 na tableta pong lagi niyong iniinom sa umaga at gabi. Para po ito sa hingal, sa puso at... Ikaw hindi ka mabiro, iha. Hindi mo na lang sinakyan ng joke ko. Masyado kang seryoso. Hani ni Lolo Berhel sa kinuhang isang baso ng tubig. Isa pa, hindi pa nga pala ako maaaring lumisan sa mundong to. Hanggat hindi pa nahanap ng aking apon totoong kaligayahan sa buhay. Kaya siguro hindi pa ako masundo ng asawa ko dahil may misyon pa akong kailangan to pa rin dito. Ano pong ibig niyong sabihin? Sino po bang apo niyong tinutukoy niyo? Takang tanong ng nurse. Ang kakakasal lang na si Tristan. Sa lahat ng mga apo ko, siya na lamang yatang walang pamilya dahil masyado niyang ginugugol ang sarili sa kumpanya. Wala pang karanasan sa babae kaya paanong makakabuo ito ng pamilya?
Saad ng matanda, saka ininom ang isang tableta at sinundan niya ng tubig para lunukin. Masyadong malungkot ang buhay niya dahil sa trauma na naranasan niya noon. Ayokong lumisan sa mundong to nang hindi man lang mabibigyan ng kulay ang madilim niyang mundo. Tumingin si Lolo Berhel sa isang family portrait na nakasabit sa dingding. 4 na tao ang nasa litrato, ngunit 2 na lamang ang siyang naririto. Alam ni Berhel ang dahilan kung bakit ginugugol ni Tristan ang sarili sa trabaho. Ngunit hindi siya makakapayag na dito lang umikot ang mundo nito. At habang buhay na ikulong ang sarili sa selda habang sinisisi ang sarili niya sa trahedyang nangyari sa pamilya.